Paano basahin ang Biblia, Part 3? Ano ang kaugnayan ng Panginoong Hesus sa pagbabasa ng Biblia? Pumunta tayo sa libro ni Juan, chapter 1, verse 1 at 14. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na sa kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Si Jesucristo ang salita na nagkatawang tao at nanirahan sa piling ng mga tao. Si Jesus sa libro ng Pahayag ay tinawag siyang salita ng Diyos. Sa Pahayag chapter 19 verse 11 to 13, ito ay ang mga bagay na mangyayari pa lamang sa pangalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Sa verse 11, pagkaraan nito'y nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang tumatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan ang kanyang ulo ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan niyon. Puno ng dugo ang kanyang kasuotan, at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Yun nga, siya nga ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Sa John chapter 14, 13 to 26, basahin natin habang siya nakikipag-usap sa mga disipulo niya. Verse 13, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga sinasabi. Sa Kanya o sa Kanyang pangalan, tayo ay hihingi ng isang magtuturo upang malaman natin kung ano ang kahulugan ng mga salita sa Biblia at kung paano ito maia-apply sa buhay. Ipagpatuloy natin. Dadalangin ako sa Ama upang kayo ay bigyan niya ng isa pang mang-aaliw o banal na espiritu na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Ngunit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo na isusugo o ibibigay ng Ama sa pamamagitan ng pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang Espiritu ng Diyos o banal na Espiritu o minsan tiyatawag siyang Espiritu ng katotohanan, Espiritu ng kagandahang loob at madami pa, ay pupunta o makikipag-isa sa atin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo at sa atin ng mga kahulugan ng mga salita ng Diyos. At siya rin ang magpapaalala sa atin ng sinabi ng Panginoon. Hindi nakadepende sa ating mga utak ang pagpapaliwanag sa kahulugan o ng mga kahulugan ng mga salita ng Diyos. Pumunta tayo sa John chapter 6 verse 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Ang mga espiritong ito o ang mga salitang ito ay espiritu. Sila daw ay ang nagbibigay ng buhay sa atin. Or in short, ito ay buhay. At hindi lang ito basta-basta salita na nakasulat sa papel na iyong binabasa. Basahin natin sa unang Korinto chapter 2 verse 10 to 11. Ngunit ito inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasadiksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip o nasa isipan ng Diyos maliban
sa Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu upang magpaliwanag ng Kanyang salita mismo. Basahin natin sa pangalawang Timoteo chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Nakita na natin na ang Diyos ang sumulat sa mga salita. Kaya ang Diyos din ang may kakayahang magpaliwanag ng sinulat niya. Ito ang tatlong bagay na pwede nating matutunan sa ating mga binasa. Una, ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Pangalawa, ang banal na Espiritu ang magtuturo at magpapaalala sa lahat ng salita o mga sinabi ng Panginoon. Pangatlo, ang banal na Espiritu ay sa atin mula sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Gawa chapter 4 verse 12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. John chapter 4 verse 12 hanggang 14. Nagsasalita ang babae kay sa Jesus. Ang balong ito ay pamana sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom. Gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba kaysa sa kanya? At sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sa John chapter 6 verse 31 hanggang 35, nagsasalita ang mga tao kay Jesus. Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ni Moses ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila. Ngunit sumagot si Jesus, pakatandaanan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ay bumabas mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. At sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. At sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na muling mauhaw kailanman. At ang lahat na nananalig sa akin ay uminom, sapagkat kagaya ng sinasabi sa kasulatan, mula sa puso na nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. Lucas chapter 11 verse 9 hanggang 13. Si Jesus ay nagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak,
Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihiling sa Kanya. Hindi ko na kaya magkunwari sa'yo, O Diyos. Hindi ko na kayang itago ang aking nararamdaman, pagkat ang nais mo sa akin maging totoo sa'yo. Kaya ako'y lumalapit upang turuan mo ako. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mong maging totoo ang awit ko, pagkat batid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako, turuan mo ako, O Diyos. Turuan mo akong sa'yo'y sumamba. Di ko na kaya magkunwari sa'yo, O Diyos. Di ko na kayang itago ang aking nararamdaman, pagkat ang nais mo sa akin maging totoo sa'yo. Kaya ako'y lumalapit upang turuan mo ako. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mong maging totoo ang awit ko, pagkat batid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako, turuan mo ako, Diyos. Turuan mo akong sa'yo'y sumamba. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mo maging totoo ang awit ko, pagkat batid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako, turuan mo ako, Diyos. Turuan mo akong sa'yo'y sumamba. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mo maging totoo ang awit ko, pagkat batid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako, turuan mo ako, Diyos. Turuan mo akong sa'yo'y sumamba.